Nag-e-enjoy naman ako going solo. Pero nararamdaman ko yung pagka-miss kay Alex kapag hindi ko siya kasama. After ko mamasyal mag-isa, after kong mag-me time, alam nyo, at the end of that day, tatawag ako sa asawa ko. Sabihin ko sa kanya, I suddenly missed you. Ganyan. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Papunta tayo ngayon sa Korea Transportation Safety Authority. Kasi ipapacheck ko ang aking sasakyan. Mandatory yon dito sa South Korea. Ang aga ko nga nagising. Kasi mga bata, kailangan ko silang i-prepare for school. Luto ng breakfast, linis ng bahay. So lang kayo to netizens! Late ako. Kung kasama ko si Alex, pagkagalitan ako ni Alex. Late ako ng 7 minutes. Kailangan kong magpa-register. Done. I just have to wait. May waiting area naman. Hand cream. Ang lakas makadry ng panahon dito sa Korea. Si Alex usually yung gumagawa ng mga ganitong bagay. Pero sobrang busy niya lately. Malakas naman yung loob ko sa mga errands na ganito. Kaya lang, syempre, gusto ko din na may kasama ako. Ayoko naman na palagi ako mag-isa. Ang arte, no? Okay, antay lang tayo. Balikan ko kayo to ni Resence, ha? Diyan lang kayo. Hindi ko alam kung ano yung sinabi sa akin. Nababasa na. Meron daw akong pupuntahan. Saan ako pupunta? Done! Si Pride ay maayos pa. Kasi well-maintained tong sasakyan na to. Gusto ko lang talagang magpalit kasi luma na. And mahilig ako mag-picture ng naka-shades, diba? Almost 1 hour din yung pagpapacheck ng sasakyan. Let's go! Pupunta tayo ngayon sa post office na. Magpapa-car wash muna ako. Sa mga bago sa channel ko, share ko sa inyo kung saan kami tumira ni Alex nung kami ay bagong kasal pa lamang. Ito yung apartment namin before. Ay, dyan sa playground na yan, lagi naglalaro si Ina and si Ijan. Ay, kakatuwa. Pa-car wash ako. Okay, dito na lang. So, 20 minutes akong maghihintay. Kaya naman ngayon, pupunta ako sa studio kung saan ako nagpa-scan ng pictures ng mga biyanan ko for their photo slide video nung birthday nila. Ngayon ko pa lang kukunin. Maglalakad na lang ako. Alam nga naman lumipad ako. Sorry. Ang corny ko na naman. Sorry. Hindi. Nagdadaldal lang ako para hindi ko ma-feel yung lamig. Malamig talaga. Negative 2. Ba't ba ako nag-coat lang? Hey, tsura ng mga apartments dito sa Korea. Yung unang-una naming apartment, yung pinakita ko sa inyo a while ago, 5 floors lang yan and wala kaming elevator. Uy! So lamig na talaga. Kailangan ng long padding na. I cannot just wear coat. May telephone booths pa rin dito sa Korea. And lahat ng bahay dito, merong heater/boiler. Kasi nga may taglamig na panahon. And then, may aircon din. Bawat household merong ganun. Nanginginig na yung kamay ko. Sobrang lamig. Oh, yan na. Hindi ko napipigilan. Okay. Ito na. Oh! 3rd floor. Baka sarado. Oh my. Oh. Keseyo? Oh. Ano daw? Ay. Wrong timing yung ano ko. Punta ko. Meron silang shoot. Anyway. Next time na lang. Ganun talaga. Since nandito na din naman ako, punta ako sa... hindi na ako pupunta. Punta sana ako sa Goodwill, pero hindi na ako pupunta. Ay, may i-share din ako sa inyo. Alam nyo ba, etong
pharmacy na to. Dito ko binili yung pregnancy kit ni Ina. Yan. Lahat na lang shinare ko, no? Hindi, naalala ko lang. Kasi ang first house namin dito ay ang tinatawag na villa. Tapos, after 3 months, lumipat kami ng apartment. Tapos, after 7 years, lumipat naman kami sa sarili na naming apartment. Para magkaroon kayo ng idea kung ano yung villa. Actually, yung nandito sa lugar na to, old villas na. Kasi ngayon, madami ng modern villas. Parang kasabayan na din ng mga apartments. Yan yung apartment, di ba? So, yung nakikita nyong brown buildings. Since nandito na din naman ako, puntahan na natin yung unang-unang bahay namin. Oh, lamig talaga. Pag nakita niyo yung kulay na yan, that means, see you, convenience store yan. Nice to see you! Alam niyo, ang sarap din bumalik sa nakaraan, no? Kung saan nagsimula ang lahat. It feels so good to reminisce yung story namin ni Alex dito sa Korea and yung story ko dito sa Korea. Dati, alam nyo ba, yung 7-Eleven na yan ay mini mart. So, dito ako bumibili before ng Spam. Kasi nung pregnant ako kay Ina, sobrang lala ng morning sickness ko. Wala talaga akong tinatanggap na pagkain. Yung Spam lang. Napalitan na ng 7-Eleven. And then, oh, nandito na tayo. Hulaan nyo kung aling building dyan. Nasaan na ba yung building na yun? I think ito yung building. Yun. Doon kami sa 2nd floor. Grabe yung kamay ko. Naninigas na. Kamsahamnida! So, ang magpa-car wash ay worth 25,000 won para sa sedan. And then, more expensive kapag SUV. Parang wala namang pinagkaiba. Nandito na ako. Mabilisan lang. From tax office yung mail ko. May, until now, hindi ko pa naayos yung problem ko sa tax. Kasi sobrang busy ni Alex and I can't do it alone. Anyway, at least nakuha ko na yung nails ko. 2 pala to. Akala ko 1 lang. Ako ay pupunta na sa Avenue. Doon ako kakain ng brunch. Ang mga kids ay nasa school. Time check, it's, 10:30 in the morning. Nandito na ako sa Avenue. I'm just gonna look for a restaurant where I could eat something hot. It's so cold talaga. Ako ang kanilang Buena Mano. Okay. Kalpitang. Yun yung parang nilaga dito sa Korea. Sobrang lamig. After kong kumain ng lunch, mag-check ako ng shoes ni Ijun sa Moda Outlet. At tapos, plano kong magpa-ear piercing. Wala lang, para maiba. Actually, na-influence lang ako ni Ate Ann. So, try ko next time. Dati, alam nyo, may circle of Korean friends ako eh. Kaya lang, parang ako yung napagod sa lifestyle ng mga Korean. So, umiwas na ako. Kasi hindi naman ako sanay yung pagkapasok ng mga anak. Tapos maghapon na sa labas na shopping, chika-chika, kape. Tapos uuwi na lang para maghanda ng pagkain. Nangihinayang ako sa oras. Tinry ko namang friends sa mga Koreans. And meron talaga akong naging close friends. Na until now, okay yung relationship namin. Yung lifestyle ng Korean ajumas is not really for me. Pwede lang akong makisama sometimes, pero yung everyday na gagawin. Sobrang nangihinayang ako sa oras. Ginawa ko yun, alam nyo ba? Pagpasok ng mga kids, di magmi-meet na kami niyan. Kakain kami ng brunch, magsha-shopping,
tas magkakape. Eh ako naman may work ako sa hapon. So alam niyo yun, pagod na ako pagdating ko sa trabaho kasi morning pa lang wala na akong energy kasama yung mga Korean friends ko. Sumama din akong mag-spinning, mag-exercise together with other Korean ajumas. Pero wala. Yung energy ko ayokong sayangin sa mga ganung bagay. Gusto kong gamitin yung energy ko para sa mga bagay na importante. So kapag may nagyaya sa akin ngayon na Korean ajuma, iniisip ko pa lang yung gagawin namin, napapagod na ako. So, umiiwas na ako. Nagno-no ako, sinasabi ko na may work ako, na conflict sa schedule ko. May mga nagtatanong kasi, bakit daw wala akong Korean friends? Meron. Hindi ko lang talaga feel yung ganung lifestyle. Ugali din kasi nilang mag-inom-inom sa gabi, lalo na kapag Friday night. Eh, tinry ko din yon. Hindi ako makasabay kasi malakas akong uminom kapag nasa club ako. Kasi nagsasayaw ako, diba? So, nare-release yung alcohol sa katawan ko pag papawisan. Pero kapag yung sit-down drinking, ganon, sit-down drinking or social drinking, ang bilis kong malasing. Tas inip na inip ako. There was a time na nagsuka ako. Kasi alam niyo ba, first nag-wine kami, nag-beer, tas nag-soju. Ay, go, grabe. Parang that day, ayoko nang ulitin yung ganung klase ng pag-inom. Anyway, yun lang yung experience ko. Pero alam nyo, ang kagandahan kapag may mga Korean friends ka na ajuma, ang dami mong makukuhang information about education, about school, academy. Marami kang makukuha sa kanila. Tapos ang bilis ng radar nila. Pag may bagong open na restaurant, may bagong open na academy, bagong open na spa, lahat yan alam na nila. Tapos may mga promo, alam na nila yan. Yun yung kagandahan sa mga Korean ajumas. Chismosa din ba sila? Yes! May mga marites din dito. Pero ako kasi, kapag nag-share yung Korean sa akin na hindi niya bet yung isang Korean, tapos ka-close namin, hindi ko na sinasabi. Kasi magkukos lang yun ng broken relationship. So, tahimik na lang ako. Kung magplastikan silang dalawa, problema na nila yun. Gloomy ng panahon. Pero at least ang daming kong nagawa today. Napacheck ko yung sasakyan ko and nalaman ko na okay pa ang Pride. Nakuha ko yung mail from tax office. Ano pa? Nakapagpa-car wash ako. Sana hindi umulan. Pero hindi naman daw uulan eh. Makulimlim lang talaga. Tama, hindi siya uulan. Mag-snow na! Oh my! Mag-snow na today! Ay, nag-snow na nga konti! Sana hindi na ako nagpa-car wash. Oh my! Mag-snow na ngayon na! Paneresenes, grabe! Ay naku, yung snowfall na talaga. Excited ako. Excited ako sa snow, pero hindi ako excited sa winter. Kaya pala sobrang lamig today. Mega shout out kay Jericho Lugo na na-meet ko. Isang Tunerizens na ang bonggang-bongga. Ang daming pasalubong din sa akin. Siyempre, dinner and coffee kami. Tapos, fan na fan din ako ng nanay niya. Mega shout out kay Mommy Marivic Lugo. May funny story doon. Yung nanay niya, puro pastor daw yung pinapanood sa YouTube. Tapos, bigla ako nasingit. So, kasama na ako sa pinapanood niya. And sobrang happy sila every time na may bago akong upload. So, this is my meal. This is the kalbitang. May rice and yung pinaka-sauce. And syempre, kimchi, radish, and cabbage. Magnilaga nga ako. Bigla ko na-miss kumain ng nilaga. Sa susunod, yung spicy beef nilaga, no? Abangan nyo. Para maiba naman, ang hangang ko yung nilaga. Ang dami kong nakuhang pang buko pandan from Tunerizens. So, gagawa ulit ako ng buko pandan. Invite ko sila Nema next time. Namimiss na daw nilang kumain sa bahay namin. Mahal na mahal ko yun, si Nems and si Ams. Package yung dalawa na yun. And mapapansin nyo, sila yung palagi kong kasama. Kain tayo. So, kapag nagpunta kayo dito sa winter,
try nyo ang kalbitang ng Korea para ma-compare nyo yung lasa ng nilaga natin sa Pilipinas. Oh, sarap. Oh. Ang init kasi sa lalamunan. Gumuguhit yung yung init sa lalamunan. Sasabihin ko sana gumuguhit yung lalamunan sa init. I'm just gonna finish my meal, then let's go to Moda Outlet. Hanap tayo ng shoes ni Adrian. Oh, lamig. Done with my meal. Actually, hindi na brunch. Lunch na talaga. Pupunta ako ngayon sa Moda Outlet. Check na tayo ng shoes ni Adrian. Daming sila. Wala pa kaming Christmas decors. Malapit na mag-birthday si Izun. Mag-11 na siya. Bago na lang siya mag-birthday, saka ako mag-put up ng Christmas tree. Dito ako sa S-Market bibili kasi suki na ako dito. Madaming binibigay na discount sa akin. Mag-check na din ako ng sneakers ko. Before, Lacoste baby ako, wow. Tapos nag-shift ako sa Tommy. Kasi yung Lacoste ko before, parang ang bilis mag-loose nung thread. Although ang Lacoste magaan. Hindi, magaan din naman pala ang Tommy. Hindi naman naka-sale. Ganda oh. Canvas naman. Esteri. Magsukat nga ako, wait lang. Ayoko to malapad. Wala ko nagustuhan para sa akin. Maka-Izu na lang talaga. May napili na ako sa kanya sa Nike. Okay, this is my OOTD. Mabilis lang akong pumili ng shoes ni Ijun. Kasi simple lang yung gusto ni Tuki. Nakabili na ako. Buti na lang nandito talaga yung sales lady na suki ko. Binigyan niya ako ng malaking discount. 30% off. Tapos, may makukuha pa ako na coupon worth 10,000 won yata. Akala ko 10,000. 5,000 lang pala. Pero okay pa rin to. Nakuha ko na yung coupon. Mag-check ako dito sa Guess. Naka-sale sila. Since mahilig ako sa white, ang ganda ko. Tapos bilang ko din si Alex. Nice pa. Ganda na. Bilang ko si Ina. Igos Morris. Para hindi lang si Ijun yung nabilhan ko. Si Alex and si Ina din. Mag-check sana ako ng Christmas decors. Kaya lang, hindi naman naka-budget yon today. Baka matempt ako. So, iwas na lang ako. Window shopping kayo dito sa Korea, netizens. Sino yan? Ganda ng forma ng Levi's. Wala masyadong tao. Kasi malamig. Maiksi lang tong video to, netizens. Eto na, dito na nagtatapos ang aking araw. Magpapahinga na ako. I'm so happy with my day today. Kasi ang dami kong nagawa na kailangan kong gawin. Anyway, maiksi lang talaga itong video na to. Sana nag-enjoy kayo kasi nag-enjoy ako na isama kayo sa araw ko to, netizens. Yung susunod na video, don't worry, mahaba-haba na kasi a day in my life yon, and magluluto tayo ulit ng Filipino food. That's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching, and if you're new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye! Ay, hindi ako makapag-flying kiss. Ganun.